Nasa mahigit 5,000 residente na ang nasa evacuation center sa Quezon City dahil sa kabi-kabilang baha dulot ng hanging habagat. Live mula sa Quezon City, may unang balita. Si James Agustin. James? Ivan, good morning. Kabilang itong Araneta Avenue dito sa mga kalsada sa Quezon City na binaha matapos nga makaranas ng malakas na buhos ng ulan kaninang pasado alas 2:30 na madaling araw. May punto pang halos mag-zero visibility gaya sa FPJ Avenue maging sa Quezon Avenue. Sa EDSA Balintawak, pabugso-bugso rin ang pag-ulan. Gutter ang baha southbound lane ng EDSA malapit sa Dario Bridge na iniwasan ng ilang motorista. May pagbaha rin sa isang bahagi ng Araneta Avenue. Sa Quezon Avenue, corner Biak na Bato Street, dahan-dahan sinuong ng mga motorista ang baha. Wala namang makadaan sa Banawe Street, corner NS Amoranto Street, sa taas ng tubig. Ganyan din ang sitwasyon sa Santo Domingo Avenue kung saan tumirik ang isang SUV. Humingi ng tulong ang mga sakay. Pinagtulungan itong itulak ng mga nagmalasakit ang motorista. Ligtas ang 4 na sakay na magkakabarkada na galing sa Maynila at pauwi na sa Novaliches. Samantala, Ivan, mahigit nga sa 5,000 at 200 mga residente yung nananatili sa iba't ibang evacuation centers dito sa Quezon City dahil pa rin sa banta ng pagbaha dulot ng habagat. Bangas pa sa pader ng bahay ng pamilya ni Elmera ang taas ng tubig na naranasan nila kahapon sa Area 5 Sitio Veterans Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Kagabi abala sa paglilinis ang kanyang asawa na si Joel ng mga gamit na nalubog sa bahat na puno ng putik. Hindi ko po kasi akalain na papasok po kaagad kasi po pahinto-hinto po yung ulan. Tapos bigla po lumalakas po ang ulan. Sa ibang bahagi ng Sitio Veterans, lubog pa rin sa tubig ang ilang bahay. Binahamag ang mga taniman ng gulay na malapit sa ilog. Ang baha umabot pa raw ng lampas tao sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan. Mabilis namang itong humupa. Gaya na nakuna ni Liza sa labas ng kanilang bahay. Naabot baywang ang tubig bandang alas 4 ng hapon kahapon. Makikita na nakabalot sa plastik ang kanilang mga gamit. Ang bilis ng tubig. Ang bilis pagdating ng tuhod, biglang hanggang bewang na kaagad. Kaya ayun, nagpanik na kami. Yung mga aso namin, lahat kami may tumulong naman mga rescuer na pumunta dito. Kaya napabilis yung paghakot ng mga kapitbahay din namin. Naka-standby sa lugar ang ilang rescue boats kung sakaling kakailanganin ulit ng mga residente. Nananatili naman sa Bagong Silangan Elementary School ang mahigit 2,000 residente, katumbas ng halos 500 pamilya. Doon lumikas si Emeline kasama ang kanyang 2 anak matapos pasukin ng tubig ang kanilang bahay sa area ng Tumana. Umabot pa raw hanggang baywang ang taas ng tubig. Mahirap po sa amin kasi pag lugar na pagkatapos na mahirap paglinis po eh. Puro putik po. Tapos lilinisin mo pa buong bahay nyo. Kasi lahat na putik nandun na eh. Lahat na dumi, lahat na plastic, lahat na nasa bahay na, loob na ng bahay. Lumikas din ang kapitbahay niyang si Gaide kasama ang 3 anak na babae. Mabilis lang po tumaas yung tubig kaya hindi po ang ibang gamit po namin hindi po namin naisalba. Mahirap po talaga lalo po ngayon walang masyadong kita yung asawa ko. Sa tala ng Quezon City Government hanggang alas 9 kagabi, umabot na sa mahigit 5,200 residente, katumbas sa mahigit 1,400 pamilya ang lumikas sa mga evacuation center sa 15 barangay. Ang mga residenteng palagi na lang ganitong sitwasyon kapag masama ang panahon, umaasa na mabibigyang solusyon ng pamahalaan ng mga pagbaha. Sana magawa na yung creek do para hindi na kami babahain lagi. Sana po na matupad po yung inaasam-asam po namin lahat na hindi na po bahain yung lugar namin. Samantala, Ivan, ito nakikita nyo, ito yung sitwasyon ngayon dito sa Araneta Avenue. Ito po yung magkabilang lane na patagos doon sa E. Rodriguez Avenue. Doon pa lamang po sa Caliraya Road, may mga taga-barangay na nag-aabiso na huwag na muna dumaan dito sa magkabilang lane dahil nga po baha pa. Kanina may nakita tayong mga motorista na sumubok dito. Gaya na lamang po nilang mga motorcycle riders dyan pero napapabuelta sila. At kanina may naabutan din tayo dito na isang kotse na sinubukan na sumuong dito sa may gitna ng baha. Pero tumirik po yon kaya pinagtulungan na lang ng mga residente at ng mga nagmalasakit na motorista para maialis doon sa baha. Yung Manilitas mula po rito sa Quezon City, James Agustin, GMA News.